At bukod dyan, mga kababayan, nako po, hindi lang si Pulong ang pinagbantaan ni Trillanes, mga kababayan, pati si Sara Duterte. Ano ba yan, Kent? Bakit nagbanta si Trillanes? Ganito po kasi mga kababayan, yung balita ngayon na ang taas daw ng trust ratings ni Sara Duterte. Putang ina, mga kababayan. Trust ratings ni Sara, ang taas. Oo, gulat ako. Ito mga kababayan, bagong lang balita yan Trust ratings ni Sara, mga kababayan, ang taas. Ito bagong balita lang, mga kababayan. Saan ba yun dito? Ayun, 10 days ago. Ito, mga kababayan. Ito, pakinggan natin Discover factory prices on Alibaba. May ads lang. Ang taas, mga kababayan. 1 week pa lang itong... Bumagsak ang trust and performance rating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Base sa pinakabagong tugon ng Masa Survey. Base sa resulta ng isinagawang pagsusuri ng grupo noong December 16 hanggang 2026 mula sa 57% noong September 2025, bumaba ito sa 48%. Samantala, nadagdagan naman ng 2% ang mga nagtitiwala kay Vice President Sara Duterte. Batay sa datos mula sa kaparehong survey, naitala ang trust rating ng pangalawang Pangulo noong huling bahagi ng taong 2025 sa 53% mula sa 51% noong Setyembre. Kita ninyo, mga kababayan? Tumaas ang ratings. Putang ina talaga. Yung dating 51, naging 53. Saan ba sila nag-survey? Biruin mo saan ka nakakita? Vice Presidente ka ng Pilipinas, pero sa dahig ka nagjo-duty. Sa Pilipinas ka Vice Presidente, pero hindi ka nagtatrabaho, umaasa ka lang sa sekretary. Tapos, pagdating sa trust ratings, nangunguna ka? Ilang tao bang tinanong nila? Saan banda ba sila nag-ratings? Saan banda ba sila nag-survey? Baka sa Davao na naman yan. Huwag na po kayo magtaka. Marami pong bulag, bungol, bingi. Marami pong tanga, bobo, inutil, lampas lupa, pangit, mga manyakis, mga dugyot, mga patay gutom, at mga bungol sa Davao. Kaya kahit anong tanong mo, puro pa rin do, ne. Oo, wag na po kayo magtaka. Kasi nga, according sa pag-aaral, sa 10 DDS, 5 ang bobo at ang natirang 5 ay tanga. Di ba? Totoo po yan, mga kababayan. According sa pag-aaral. Sa 10 DDS, 5 ang napagkaalamang bobo at yung 5 natira ay tanga. Di ba? Kaya kahit baliktarin mo ang bituka, sabi nga ni Trillanes, kahit nasa harapan ni Sara yung mga DDS at pumatay si Sara at bumaril, idol pa rin nila si Sara. Kasi nga, bobo sila. Kasi nga, tanga sila. Di ba? Ay, nako. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ito ang sabi ni Trillanes ngayon. Dahil sa trust ratings ni Sara, mga kababayan, dahil sa trust ratings ni Sara na tumaas daw na mula ay 51%, ngayon ay naging 53% at dating 47% kay PBBM ay naging 48 naging 47. So ngayon mga kababayan, dahil sa ratings ni Sarang tumaas, sumagot si Trillanes. Basahin ko, mga kababayan, mula ito sa 70212 or 7012 News. Pag nilantad ko ang katotohanan, tsak bababa ang ratings niyan. According kay Senator Antonio Trillanes. So sabi niya dito, nagbabala sa mataas na survey ratings ni VP Sara Duterte. Ayon sa dating senador, malaki ang impluwensya ng social media sa paghubog ng pananaw ng publiko at iginiit niyang mahalagang mailantad ang tunay ng mga issue at record ng mga opisyal ng gobyerno. Sabi ni Trillanes, mataas ang ratings mo, Sara. Pero pag nilantad ko ang katotohanan, tsak, bababa ang ratings mo. Ayan po, mga kababayan.
Kaya ano kayang katotohanan itong ilabas ni Trillanes? Kasi mga kababayan, ang una pa namang pinag-initan ni Trillanes kay Sara ay ang bank account. 'Di ba? Ang bank account na kung saan meron itong milyon or billion pa nga 2.6 billion something na joint account ni Digong at ni Sara na nakalap ni Trillanes sa may Dunya Vargas Street, Pasig, BPI branch. Doon niya nalaman na kung saan, mga kababayan, na kung saan ay inamin din ni Sara na totoo na may bank account. Ito po mga kababayan, Trillanes bank account ni Sara at Digong. Hayaan niyo po yung basher dyan, ma'am. Narinig niya yung aso tumahol, di ba? Hindi niya naisip na aso din siya. Ito po mga kababayan. Wait lang ha, kasi nagkamali tayo ng pindot. Nandito kasi tayo sa sa ibang dimension pala ito. Yung mga halaman, yung mga bulaklak. Mga halaman daw, mga bulaklak. So ito mga kababayan, hanapin natin itong bank account ni Trillanes. Bank account ni Sara Duterte. Ayan, ito po mga kababayan. Hanggang binuksan yung bank accounts or galing man lang dun sa mga flag transactions ng AMLAC, ito na hindi na nila may tatanggit. Kasi hanggang ngayon, nagpapanggap sila na simpleng mga tao sila, simpleng pamilya. Pero dito, pag nakita nila yung bilyon-bilyon na pera nila Sara Duterte at Mans Carpio, siguro naman bubuksan na ng mga kababayan natin yung kanilang mata at tanggapin at lunukin ng mga tiwalinga itong mga tao. Pinabubuksan. Diba? Kaya nga yung ratings ni Sara na yan na mataas ngayon, pag nalantad ang katotohanan nitong bilyon-bilyon kung saan nila galing na wala naman silang mga negosyo, sabi ni Trillanes, magbabago ang pananaw ng mga DDS. Yan ang tinatawag na game changer. Bakit? Magbago na. Yung dating tingin nila prinsesa, demonyo na ang tingin nila dyan. Ni dating Senator Antonio Trillanes IV ang mga bank account ni Vice President Sara Duterte sa publiko. Ito'y upang makita umano ang mga manumalyang transaksyon ng Vice Presidente. Nagsampa kahapon sa Ombudsman ng patong-patong na reklamo si Trillanes kasama ang isang civil society group laban kay Vice President Sara Duterte. Kasabay ng mga inihaing complaints, ipinananawagan rin ng grupo na silipin ng Ombudsman at Anti-Money Laundering Council ang mga bank accounts ni Vice President Duterte. May nag-comment, isang DDS. Kung si Trillanes lang di naman daw ang mag-expose, unting tao lang ang mapapaniwala dyan. Ha. Sabi ni G. Narbs. Sige, G. Narbs. Hindi naman basihan dyan yung maraming maniniwala o unti Ang mahalaga dun ay totoo. Nakalimutan mo ba na napakulong niya si Digong at hanggang ngayon hindi makauwi-uwi? Diba? Hindi naman basihan dyan kung milyon ang maniniwala kay Trillanes or isang tao lang ang maniniwala sa kanya. Ang mahalaga, yung mga sinabi niya ay totoo at nangyayari. Ni minsan ba sa mga sinabi ni Digong may nangyari? May nagkatotoo? Wala. Pero kay Trillanes, napatunayan. Napakulong niya ang pinaka-mafia leader sa buong Pilipinas na isang pangit na mukhang puwet ng manok ang ilong na puro blackheads at bulok ang bagang kaya pag nagsalita, wag mong subukan, hasira ang bagang ko. Diba? Totoo yan. Hindi kailangan ni Trillanes na maniwala sa kanya ang lahat ng DDS kasi kahit baliktarin mo ang mga bitukan yan, DDS pa rin yan. Kahit nga sila bandaw, amoy Duterte sila Diba? Meron pa nga silang sinasabi na Pilipinas, Duterte pa rin. Tay, dyan ka na lang. Uuwi kang nakagarapon. Diba? Hindi yan basihan, G-Narbs. Hindi basihan ang milyon-milyong maniniwala. Kasi, nakita mo si Digong, puro ngawa, pero walang gawa. Kapag ako nanalo, 3 to 6 months, ubos ang droga. Naubos ba ang droga? Nung in-interview ni Jessica Soho, anong sabi niya? Gusto niyo ipakita ko? Yung interview ni Jessica Soho kay Digong? Ito nako, magagalit na naman kayo dito. Meron pong
si Jessica So sa mga sandali. Gusto mong marinig? Ang sabi po ni dating Justice, kung Ito. ito-total ho natin yung Meron pong live na panayam si Jessica So sa mga Tandaan mo yan, G-Narbs. Si Trillanes kapag nagsalita, matagal man nangyayari. Pero nagkatotoo at may pruweba. Samantalang kayong mga DDS at yung puonin yung tatay yung karton na hanggang ngayon di na makauwi at bulok na yung likod sa kakahilata, wala pa rin nagkatotoo sa mga sinasabi. Anong sabi niya 2016? Kapag ako nanalo, makipaglaban ako sa mga Chinese sa West Philippine Sea, magsakay ako ng jet ski. May nangyaring jet ski? Wala. Pero naniwala ako na tumambling siya sa motor niya. Yung motor niya tumambling. Pero yung jet ski, walang nangyari. Tapos nung ginaya ni Vice Ganda, iyak na iyak kayo. Maraming salamat Ma'am Biabing sa yung super chat. Thank you so much po. Tapos ngayon, tignan nyo. Alam nyo, ito yung patunay na si Digong walang kwenta. Yung sinasabi ng mga DDS, ang tatay naming karton magaling at pinakamagaling na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Potang ina nyo, bodol. Ang sabi niya, kapag ako nadalo, reto 6 months, o boss ang droga. Pakinggan ninyo, interview niya kay Jessica Soho. sandali ito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Puntahan na po natin si Jessica at si Presidente Duterte sa Rizal Hall. Live po ito. Yan pa rin Malacanang. Jessica. Mr. President, 6 months po yung pinangako nyo nung kampanya na matatapos itong problema natin sa droga. And then you asked for an extension nung September kung hindi ho ako nagkakamali. May mga nagtatanong ho kasi hanggang kailan daw Sino? ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Ayan na. Mga tao po. Sino nga kayo? O, kami sa media, mga tao. Yung mga tinatanong. Dumaunin mo ito. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak mo lang kasi mabigat. Kita ho. Meron pong live na panayam si Jessica. Naubos niya ang droga. Natapos niya. 'Di ba? Bodol. Buti pa si Marcos, hinanapan nyo ng 20 pesos bigas, nangyari. Pero yung droga, 3 to 6 months, naubos ang tao na hindi dinaan sa due process. Ultimo estudyante, addict. Ultimo bata, 9 years old, addict. Putang ina, maniwala pa ako 9 years old, high blood. Pero yung tinawag yung 9 years old addict, hindi ako maniniwala dun. Maniniwala ako 9 years old high blood. Pero pag sinabi mo 9 years old addict, putang ina, budol yan. Diba? Ano, mga DDS, kaya nyo pa? Ako dito, kada yaw-yaw ko may ebidensya. Kayo, kada yaw-yaw nyo, puro kwento lang. Pinapakalat ninyo ngayon si PBB, may colon cancer, may butas ang gilid, kaya nakakulos tumibag. Pero nung pumunta ako nakaraan, wala naman. Sorry, nadulas. Mabigat daw hawak niya. Mabigat talaga hawak niya. Kasi bakit? Maraming kickback paano hindi mabigat ang hawak niya? Yung kickback niya mura kay Michael Yang, yung droga na ipinasok sa magnetic lifter, bilyon-bilyon halaga nun. Yung mga addict di umano na pinatay niya katulad kay Paruhinog, kakumpetensya niya yon. Kasi yung droga ni Paruhinog galing Taiwan. Yung droga ni Digong galing China. 'Di ba? So kanino ka maniniwala? Kay Trillanes o kay Digong? Mas maniwala ko kay Trillanes. Bakit? Si Digong napakulong, pero si Digong hindi niya napakulong si Trillanes. Tandaan nyo yan. Si Digong napakulong, pero si Trillanes hindi napakulong ni Digong. Mas maniniwala ko kay Trillanes kasi may napatunayan. Anong napatunayan ni Digong? Magbigay kayo isang project ni Digong na napakinabangan ng tao. Na walang napinsala. 'Di ba? Ang sabi nila, ang Duterte administration ang may hawak ng golden era of infrastructure na tinatawag na bilat program. Magbigay kayo ng isang example na meron siyang bilat program na napakinabangan ng tao at hindi namurwisyo. Saan natin makita yung golden era of infrastructure ni Digong na bilat program? 'Di ba? Asana? Mga DDS na bobo, tanga-tanga, uto-uto, inutil, hampas lupa, pangit at mga manyakis at patay gutom. Nasaan na yung mga bilat infrastructure program ni Digong? Saan natin makikita? Yung
rehabilitation center niya na pinatayo sa Nueva Ecija. Nakasya ang 10,000 katao. Paano ka nagpatayo ng rehabilitation center kung ang mga addict naman ay pinagpapatay mo? So anong kwenta doon sa rehabilitation center? Di ba? Nakita nyo yon? Yung halos 6 hectare yata yon? 6 hectare. Rehabilitation center sa Nueva Ecija. Na bilat-bilat program sa programa ni Digong. Paano ka maglagay doon ng mga addict sa rehabilitation center sa Nueva Ecija, sa programa mong bilat-bilat-bilat program, kung lahat naman ng addict di umano ay pinapatay? So para saan yun? Lagayan ng kabayo, gawing rancho? Diba? Kita niyo yan? Tapos tinanong ni Jessica Soho, Mr. President, pangako mo 6 months ubos ang droga, anyari? Ito yung sagot, Yung pong mga tao, kaso sa mga sandali ito, kay Pangulong Rodrigo Duterte, puntahan na po natin si Jessica at si Presidente Duterte sa Rizal Hall. Live po ito. Yan pa rin Malacanang. Jessica. Mr. President, 6 months po yung pinangako nyo nung kampanya na matatapos itong problema natin sa droga. And then you asked for an extension nung September kung hindi ho ako nagkakamali. May mga nagtatanong ho kasi hanggang kailan daw ho ba yung kailangan? Sino yung nagtatanong? Mga tao po. Sino nga kayo? Kami sa media, mga tao. Yun ang Paulin mo ito. Ito ang droga ho ng Pilipinas. Ibagsak mo lang kasi mabigat. Kita mo? Kita mo yan? Droga ng Pilipinas. Ibagsak ko yan. Ibagsak ko lang kasi mabigat. Hindi ko kaya. Kita mo? Iuwi mo ito. Putang ina. Budol. Naubos yung tao. Namatay. Na walang due process. Ultimo estudyante, addict. Ultimo 9 years old addict. Maniniwala pa ako. 9 years old high blood. Pero pag sinabi mo 9 years old addict, putang ina, paano gagawin ng bata? Magsindi nga lang ng lighter yun kasabay yung foil. Mapapaso na. Putang ina, magtututer-tuter pa yung bata. Putang ina nito mga DDS, no? Yan pa nga lang, hindi ba kayo sinampal ng katotohanan? Di ba? Build, tulay sa Isabela, bumagsak, ilan yung nasugatan, ilan yung namatay. Dolomite Beach sa Manila. Kinutkot yung bundok ng Cebu, dinala sa Manila, pinaganda. Ngayon, puro lumot. Tapos yung Cebu, binaha, natabunan yung mga village doon. Ang daming namatay. Ang daming bahay na natabunan ng putik. Di ba? Magbigay kayo ng proyekto ni Digong sa bilat program na napapakinabangan ng tao na walang napipinsala. Si Boy Lighter nga, tinanong ni Canadian vlogger, magbigay ka ng 3 proyekto lang. Hindi niya masabi. Ang sagot niya, marami kasi, hindi ko mabilang. Putang ina, di ba? Hanggang tawa na lang. Kaya nga sabi ko, saan natin makita itong bilat program ni Digong? Magbigay kayo ng isa na bilat program project niya. Saan natin makita? Kasi nakalagay doon 112 airports daw ang natapos. Samantalang nung research ko, ang airport sa Maynila at sa buong Pilipinas, 90 lang. So nasaan yung iba? 112 airports. Pero pag i-research mo ngayon, ang airport 90 lang. Saan yung iba sa Biringan? O baka meron tayong dimension dito sa Pilipinas na hindi nakikita. Doon niya pinagawa yung iba. Diba? Kita ninyo? 112 airports. I-research nyo ngayon. Sabihin nyo sa akin, fake news ako. 90 lang ang airport sa Pilipinas. Saan napunta yung yung 22? Saan napunta yung 22? 112 nga daw lahat. Anong klaseng airport yan? Pinagsama-sama? O baka yung crack sa kalsada ng airport, nilagyan ng simento, project na. Kung sa isang airport, 10 crack, hindi 10 din yung airport na nagawa. Putang ina, Kita ninyo? Airport sa NAIA, may 10 crack. Nilagyan ng simento ng administrasyong Duterte, ayun, 10 na agad ang napagawa. Kita nyo?
Yan ang tinatawag ninyong bilat-bilat-bidat bodol program ni Digong. Ha? 10 biyak sa airport, 10 airport na ang nagawa. Biyak lang yun sa NAIA. Terminal 1, Terminal 2, 3. 1, 2, 3 terminal, may 5 biyak or 10 biyak. 10 airport agad ang nagawa po, tangina. Parang sa probinsya lang yan eh. Namiesta kami. Ilang bahay ang nakain mo? Di ba? Di ba sa piyesta sa probinsya? Ilang bahay ang nakainan mo? 5 bahay ang nakainan ko. So, ganon ang kay Digong. Ilang biyak sa airport ang naayos nyo? 10. Ilagay mo dyan, 10 airport successfully repaired. Bilat-bilat budol program. Administration of Infrastructure Golden Era. Kita nyo yan. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Hindi ko makakalimutan. 50, 60 years from now, ako yung magpapatunay na budol si Digong. Ay, Diyos niyo, Marimar. Kahit i-search nyo ngayon yung build ni Digong, pakinggan ninyo mga DDS, pinagyabang ninyo yung build. Ito Ito. Build ni Duterte. Kung natapos ba talaga? Ilang project sa build? Ano-ano na ba ang nakumpletong proyekto? Golden Age of Infrastructure. Ito sana ang layunin ng Build Economic Program ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pagpapatayo ng iba't ibang infrastruktura ang isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Pero ang tanong, na-achieve nga ba ito? Di ko Base alam. sa tala ng National Economic and Development Authority o NEDA, 119 ang infrastructure flagship projects o IFPs ng kasalukuyang administrasyon. May kabuuan itong budget na 5.08 trillion pesos. Sa pinakahuling datos na inilabas ng Department of Public Works and Highways o DPWH, sa 119 na IFPs, may 12 proyekto na ang natapos at 7 ang inaasahang matatapos bago 119, 12 project lang ang natapos. Tapos yan yung ipagyabang ninyo. Kaya nga hinanapan kayo kahit 3 lang hindi nyo masagot eh. 119 infrastructure flagship project. 12 project tapos, 7 project patapos pa lang. And total of 19 sa 119. Yung 100 na bulsa na. Continue. mabasa pwesto si Pangulong Duterte. Karagdagang 12 proyekto naman daw ang inaasahang matatapos sa kasalukuyang taon. 88 IFPs naman ang hindi natapos kaya mamanahin ito ng susunod na administrasyon at inaasahang matatapos sa susunod na 6 na taon. Sa build ng administrasyon, pinakamarami ang proyektong may kinalaman sa transportasyon. Kabilang narito ang MRT3 rehabilitation at ang Binondo Intramuros Bridge. Kasama rin sa build ang mga proyektong sinimulan pa noong mga nakaraang administrasyon. Ni Pinoy. Kung matatandaan ninyo, yung Skyway Stage 3, bahagi po ito ng Metro Manila Skyway System na sinimulan pa noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Inaprubahan ito ni dating Pangulong Benigno Aquino III noong September 2013, nagkaroon naman ng groundbreaking noong 2014 at sinimulan ng construction January 2015. Ipinagpatuloy ito ni Pangulong Duterte at formal na binuksan sa mga motorista noong 2021. Ipinagpatuloy rin ng Administrasyong Duterte ang pagtatapos ng MRT-7 at ng Cavite Extension ng LRT mula naman sa pamahalaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang dating 3 oras na biyahe mula sa North Avenue, Quezon City hanggang San Jose del Monte, Bulacan magiging halos 1 oras na lang daw kapag natapos ang Natapos MRT-7. na ba? 2001 pa ito pinlano pero nitong 2016 lamang nagsimula ang construction.
Nakasaad sa batas na kapag ongoing at may budget na ang isang proyekto, kailangan itong ituloy ng susunod na Pangulo. Pero kung ang project naman sa listahan ay hindi pa nasisimulan, may kalayaan pa ang susunod na presidente kung ipagpapatuloy niya ang mga ito o ilalaan sa ibang proyekto ang pondo. Ano nga ba ang top 10 most expensive projects? Aba, kabilang dito ang Laguna Lakeshore Road Network Project, Expressway mula Lower Bicutan sa Taguig hanggang Calamba City sa Laguna. Kabilang din dyan ang C5 MRT-10 project. Pagdudugtungin nito ang Commonwealth sa Quezon City at Ninoy Aquino International Airport. Lahat po yan, wala pang nagawa. 12 lang ang natapos. Yung iba, substandard pa. Yung iba, ghost project pa. Doon sa 12, sa 119, pag hinanap mo yun, siguro 6 lang ang totoo, yung 6 multo. Diba? Oh, 5.8 trillion yan. Saan napunta? Ngayon mga DDS, explain it in yourself and to your family while you are eating something. Kasi hindi man kayo pwedeng kumain ng steak kasi mga mahihirap nga kayo. Yeah? Hindi rin kayo pwedeng kumain ng lechon kasi nga wala man kayo pambili. Yeah? At higit sa lahat, hindi kayo kumakain ng mga masasarap na pagkain kasi nga bakit? Hindi nyo alam yun kasi nga mga bubo kayo eh. Humba pa nga lang pinag-aagawan nyo na. Diba? Eh, ang humba, common delicacy yan sa mga Bisaya. Diba? Kaya mga DDS, huwag kayo magalit na ina-underestimate ko kayo. Saan kayo nakakita ng bobo biglang yaman? May nakita akong yumaman na bobo, scammer yun. Yeah? Pero pag matalino na bobo na biglang yumaman, nako, mga kababayan, kakaiba yun. Yeah? Kaya mga DDS, huwag kayo magalit sa akin. Ang definition ng DDS ay marami po. Bobo, tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, patay gutom, dugyot, manyakis, mahirap, pango, at pangit. Yeah? Ganyan po ang definition ng mga DDS. Huwag kayong magalit sa akin, totoo po yan. Humarap kayo sa salamin at sabihin nyo sa sarili ninyo, bakit DDS kayo? Magbigay kayo ng isang salita o dalawang salita. Bakit DDS kayo? Diba? Anong pinaglalaban nyo? Diyan pa nga lang sa pinaglalaban ninyo na pauwiin ninyo si Digong, bakit pag nakauwi ba si Digong, babago ba ang buhay ninyo? Pag nakauwi ba si Digong, tatangos ba ang ilong ninyo? Pag nakauwi ba si Digong, mag-iba ba ang bahay ninyo, magiging mansyon? Di ba pag nakauwi si Digong, tapos nakagarapon, mahirap at pangit pa rin kayo, at mga bungol, at tanga-tanga at bobo. Walang magbago sa buhay niyo mga DDS. Magbago lang ang buhay ninyo kung magtanim kayo ng kamote sa loob ng 10 buwan na pagkakulong ni Digong, edi sana nakatatlong harvest na kayo. Di ba? Anong sabi ko sa inyo nung hinuli si Digong nung Marso? Magtanim kayo ng kamote. Sa ilang buwan si Digong manatili sa ICC Detention Facility Center, makaharvest na kayo ng kamuting kahoy. Pero hindi kayo nagtanim. Pumupunta kayo sa rally-rally, kita ninyo may na-harvest kayo. Gutom kayo. Wala kayong makain. 1 linggo kayong mag-rally doon. Dilat ang mata. Walang mumog, walang ligo, walang toothbrush, walang tulog. Para kayong mga zombie doon. Tapos pinangakuan kayo 1,000 per head. Ang inabot 300 lang. Kasi bakit? Kinupit ni organizer. Tapos may mga vlogger nagbibideo, nagla-live. Piso-piso lang para sa mga rallyhista. Tapos nakalikom ng 50,000 ang biniling tubig, halagang 5,000 lang. O di ba 45,000 ang bulsa nila. Ginagamit lang kayo. Ginawa kayong front ng mga DDS. Pinagkakitaan, pinakinabangan. Pero kayong mga bobong supporter na natiling tanga. Yan ang katotohanan. Yun ang realidad. Huwag kayong magalit mga DDS. Katotohanan yan. Kapag umattend kayo sa rally, makita nyo maraming vlogger, marami silang views, malaki ang kita, pero kayo pagod. Nangungugat ang lieg, sumisigaw, nagkapaos-paos, nangangamoy putok, nangangamoy hininga, walang ligo, walang tulog, puyat, pagod, gutom. Pag uwi sa bahay, masampal pa ng asawa kasi walang dalang bigas. Pag uwi sa bahay, matutulog. Pag gigising, may bill na sa kuryente at tubig, walang pambayad. Kasi instead na magtrabaho, sumama sa rally. Kasi pinangakuan na kapag nag-successful ang rally, pag uwi, may 5K. Hindi naman nag-success, ayun, hindi na nabigyan ni Manong. Diba? Yan ang totoo. Diba, mga DDS?
Kaya lagi kong inuulit-ulit sa inyo, magtanim kayo ng kamuting kahoy. Kung ilang buwan si Digong manatili sa dahig, ganun din katagal ang kamuting kahoy. Pag 3 months to 4 months, makaharvest na kayo. Eh si Digong, mag 11 months na. Eh di sana nakadalawang harvest na kayo. Diba? Kung nagtanim kayo ng litos, ang litos 15 days lang tumubo na. Eh di sana busog kayo, diet pa. Eh di nutritional pa yung kinakain ninyo. Hindi pa, dagdag kolesterol. Diba? Proper diet with exercise. Hindi exercise ang pag-rally, tanga, makakasuhan pa kayo ng inciting to sedition dyan. Pag nakasuhan kayo ng inciting to sedition, tutulungan ba kayo ni Sara? Hindi, tatanggi pa kayo niyan. Ewan ko, hindi naman kami nag-utos sa mga yan. Tignan nyo yung mga OFW sa Qatar nag-rally. Nung nakulong sila at na-deport, tinulungan sila ni Sara? Hindi. Nga. Walang nangyari. Diba? No. So yun lang, mga kababayan, yung aking live sa mga oras na ito. Pasensya po kayo kung medyo harsh. Yeah? Which is totoo naman talaga. Diba? Biruin ninyo si Digong magwa 1 year na. Kung tinanim ninyo ng litos yun, nakailang harvest na kayo, di kumita pa kayo. Alam nyo, yung litos, pag nagtanim kayo dyan sa mga 20 kabutas dun sa styrofoam, 20 kalitos, magkano ang isang litos? 20 pesos. Sa 20 kabutas doon sa styrofoam ng hydroponic na litos, meron ka ng 200 pesos. Biruin ninyo, isang linggo lang makaharvest ka na. Kung makatanim ka ng 100 piraso at 20, di putang ina, tiba-tibang 2,000 na. Yung tinanaw, yung inano ninyo sa rally-rally, putang ina, napagod ka na, binomba ka ng water cannon, pinalo ka ng batuta, nabukulan ka, binaril ka, natirgas ka, putang ina, walang kwenta. Sa gabal, sa pamilya. Okay, Tapos pag uwi mo sa bahay, sasabihin ng nanay at tatay mo, pabigat. Diba? So yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po.